Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob, lalaganap alam ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Solve this problem quickly. That would be
Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang din po natin ang pambansang linggo ng Biblia. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Benito Ason. Ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa kana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, bayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsisimulang mangaral si Jesus pagkatapos dakpin si Juan Bautista. Itutuloy ni Jesus ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at idadagdag niya ang katotohanang malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Pinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia. Naanyayahan tayo na umunlad sa ating pananampalataya ngayong nalalapit na tayo sa pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa amin. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa ay nahayag, pagkat pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin.
Mabuti ang puon at makatarungan, sa mga salarin ay guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang atian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simeon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila ay nangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdaka ay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanila. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So dalawang mahalagang mensahe ang maaari nating makuha sa ating mga pagbasa. No?
Ang una ay yung pag-aanyaya ng Panginoon ng pagsisisi. At ang pangalawa ay yung kanyang pag-recruit, no? Pag-anyaya sa mga apostoles, no? Para maging saksi, no? Ng lahat ng kanyang mga sasabihin at gagawin. Yung una ay nabanggit, no? Sa tatlong pagbasa natin ngayon. Yung unang pagbasa ay yung paghahatid ni Jonas, no, ng balita na ang mga taga Ninive ay dapat magsisi ng kasalanan. Kaya silang lahat ay nag-ayuno at gumawa ng mga sakripisyo. Sa madaling salita, naniwala sila kay Jonas. Pinakinggan nila si Jonas sa kanyang paanyaya na sila ay magsisi dahil naniniwala sila na si Jonas ay padala ng Diyos. At dahil doon, ay pinatawad sila sa kanilang kasalanan at hindi nagunaw ang Ninive. Sa pangalawang pagbasa, ganoon din ang sinasabi ni San Pablo, dumating na ang takdang panahon, kailangan nyo nang magbalik loob sa Diyos. And it will come so swiftly, no? Mabilis, kagyat, parang kisap mata, na darating ang panahon na yon, na hindi mo na makakaya pang mamili, magalak, yung mga relasyon, hindi mo na yan mababigyan ng pansin. Ganun kabilis. Kaya sabi ni San Pablo, kailangan maging handa dahil darating ang Panginoon para sa paghuhusga. At sa ating Ebanghelyo, yun ang pauna na sinabi agad ni Jesus. Maalala nyo, yan din ang balita na ibinigay ni Juan Bautista. Hinikayat ang mga tao na magbalik loob dahil darating ang tagapagligtas. At sa unang bahagi ng misyon ni Jesus, sinabi niya agad yan. Diba? Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Hanggang ngayon, ay inaantabayanan natin ang katotohanan yan. Sapagkat iba naman ang panahon ng Diyos sa panahon natin. But it will be good for us. It will be for our own good if we will always be ready. Kaya yan ang pinapaalala ng Kwaresma na darating sa Pebrero at yan din ang ibinibigay na mensahe ng Adbyento, diba? Yung pag-aantabay. Hindi lang natin ginugunita yung unang pagdating, kundi naantabayanan natin yung pangalawang pagdating. So yun yung unang mensahe. Yung pangalawa ay yung recruitment ng mga apostoles. Bakit? Kasi ang pagliligtas at ang pagpabigay o pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi magtatapos kay Jesus. Dahil maraming mga tao pa rin ang isisilang, no? Hanggang sa panahon natin ngayon na mangangailangan na mapakinggan ang mabuting balita. Nang sa gayon, lahat ng sinabi at ginawa ng Panginoong Hesus ay makarating. Kaya nga pinagdiriwang natin yung 500 years of Christianity in our country. Last March 1521, we were graced, no, na dumating ang pananampalatayang Kristiyano sa atin. Yan yung mga nakita, narinig, naranasan ng mga apostoles kay Jesus. We trace it back to the apostles witnessing of the Lord. Di ba? Yun ang plano ng Panginoon. At ito namang kanilang nakita, narinig, naranasan. And so, it is in this context, no, sa ganitong kaisipan, no, dapat natin unawain ang simbahan. No, isa to sa magandang ipaliwanag ngayon, no? Paano ba natin unawain ang mga sinasabi ng Santo Papa, sinasabi ng Obispo, at pinangangaral ng mga pari? Ito yung mga, ulitin ko, sinabi ko kanina, ito yung mga narinig ng mga apostoles sa Panginoon. Ito yung kanilang mga nakita. They were witnesses
And they are sharing to us that teachings and those miracles and everything that the Lord had done. Yan yung pinag-aralan namin ng 7 hanggang 10 taon. Nangako kami nung kami ordinahan, mga pari, na wala kaming ipapahayag kundi ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. And that's also the reason why we claim ourselves to be the true church. No? We don't only claim ourselves to be the true church because we can trace our roots to Jesus. Hindi lang yon. The reason why we call ourselves the true church is because kung ano yung tinuro ni Jesus, yun ang itinuturo natin. That's the true church. And that's what the leaders of the church like us were committed to do. At malaking pananagutan yan. Malaking pananagutan po. I can remember St. Paul. Meron pong sinabi si St. Paul. And when I read it, and as a preacher, I was really in fear. Pero I appreciated the responsibility. Ano mang sabi ni St. Paul? Sabi niya, kung ang isang anghel ang magpapahayag ng mabuting balita, pero salungat sa itinuro ni Jesus, kaya siguro hindi na mabuting balita yon. Kung merong isang anghel na magpapahayag, bibigay ng katuruan na laban, labas, o hindi ayon sa ipinahayag ng Panginoon. See? That's why you, the faithful, either trust or do not trust the leaders of the church. Either you trust or you do not trust. Kasi kung hindi nyo pagtitiwalaan, abay, lumipat ka na ng reliyon. Dahil anong ginagawa mo sa isang reliyon na hindi mo naman pinagtitiwalaan ng mga tinuturo? And it's so important for us to find the right religion for us. For we are not just talking about our life here on earth, we are talking about salvation. Ganun kahalaga. Kaya nga pag nagtuturo ang simbahan, nagtuturo kasi yung nanalong presidente, si President Biden, promoted abortion. And how, sabi nila, how can we vote somebody who is against our faith? Issue ngayon yan. Of course, there's a greater, mas malaking bagay ito. It's not just limited. Pero it was an issue for them. And I can see, dito sa ating bansa, baka maging issue din yan. Can you be a Catholic while favoring extrajudicial killing? Diba? Pwede ka bang maging isang Katoliko na okay ka sa death penalty? Makikiraan ako. Pwede ka bang maging isang Katoliko na okay sa iyong abortion? You see, lagi kong tinuturo, di ba? Ang pananampalataya natin ay ang ating buhay. At ang buhay natin ay ang ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. You cannot separate your life from your faith. It cannot be. Either you have both or you don't have any. Abandon your faith and then you abandon your life. So sana po maging malinaw sa atin yan kasi we cannot be, sabi nga, we cannot be Christians from Monday to Saturday. No, we cannot be Christian on Sunday and then be un-Christian from Monday to Saturday. Ano? Katoliko ka lang kapag may binyagan? Katoliko ka lang kapag may kasalan? Katoliko ka lang pag linggo? No. Every part of your life. Yan po ang may kasama dyan ang ating pananampalataya. Once you separate it, that will be cause of confusion on your part. So, ito po yung pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Na yung mga apostoles na nakakita at nakasaksi ang nagbahagi ng mga katotohanan ito sa atin. And so, we are now faced with the challenge. Tayo ngayon ang magsasalin yan sa susunod na henerasyon. Kaya kailangan ituro din natin ito.
Ituro nila ang makatotohanan ng pananampalataya. Otherwise, it will be lost. And that's the reason why, as I've said, we are celebrating the 500 years. For 500 years, we were able to preserve our faith, at least the deposit of our faith. And hopefully for the next hundreds of years or thousands of years, it will be preserved and shared to others. So yun po yung dalawang mahalagang mensahe ngayon. No? Na tayo ay inihikayat na magbalik loob sa Diyos. At pangalawa, magtiwala tayo sa turo na ibinibigay ng ating sa pananampalataya ng simbahan na nanggaling sa pagsaksi ng mga apostoles sa buhay at misyon ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit, patuloy nawa nilang madama ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaharian ng Diyos sa langit upang mapabilang sila sa lahat ng mga tapat at banal na lingkod ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan sa pamamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at dumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang ang iyong mamala sa aming pagkatao, ang giling mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aki mabubuhay. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Heathen God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch, be credit hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of truth forever shall endure. Heathen gods, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. I adore you, truly present
subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Don't look not on your wounds like Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more believe your promise, hope in you and love you over all. Heathen God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Heathen God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya at paalala. Inaanyayahan po ang lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa inyong kakayahan, panahon at kagustuhan. May mga flyers tayong ipinamimigay na naglalaman ng mga detalye ng mga contact persons. Halina at maging lingkod ng Diyos at simbahan. Nalalapit na ang panahon ng Kwaresma. Kaugnay nito ay hinihiling namin na pakidala ang inyong lumang palaspas dito sa simbahan mula sa araw na ito hanggang February 16, Martes, bago ang araw ng pagpapahid ng abo o Ash Wednesday. Sa darating na February 2, Martes, ay kapistahan ng pagdadala sa Panginoon sa templo o Candelaria. Magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga kandila sa simula ng misa. Sisimulan din po sa araw na ito ang nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa ganap na alas 5 ng hapon at susundan ng nobena sa karangalan ng ating mahal na patron San Antonio ng Padua sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Patuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Hangad natin na mabuo ang layunin nating makamit ang 2 million sa February 14, huling araw ng pag-aalay. Mag-anyaya po tayo ng mga taong nais gumawa ng kabutihan at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Magkaisa at magtulong-tulong po tayo upang ito ay maging isang tagumpay. Narito po ang updated report ng ating 2M, 4M project. Total pledgers as of January 10, 2021, 512, plus pledgers on January 17, 2021, 24, total pledgers as of January 17, 536. Total pledges as of January 10, 1,452,260 pesos. Plus pledges on January 17, 37,400
450 pesos. Total pledges as of January 17, 2021, 1,489,710 pesos. Total amount received as of January 10, 1,210,290 pesos. Plus total amount received on January 17, 68,410 pesos. Total amount received as of January 17, 2021, 1,278,700 pesos. Bago po tayo lumabas ng simbahan, mangyari pong pakitaas ng ating mga luhuran. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig niyang Diyos, salamat sa mananaglimon sa aming pinag-isang tugon. Puso'y umapaw sa kagalakan, bagong buhay ang ngayon'y taglay. Ngayon na bayan ng Diyos, biyaya'y bahagi. Suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang Diyos. Suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.